Hallo meine liebe Leute, today I'm going to give you a free tips on how to pass or how to survive your German A1 exam. No? So in this video, we're going to discuss the first part of the speaking exam or Sprechen Teil 1. No? So in general, for German A1, meron kayong dalawang importanteng websites na kailangan yung mapuntahan bago kayo mag-take ng exam. No? So these are yung website ng TELC at saka website ng Goethe Institute. So, bakit nyo kailangan puntahan yan? So, itong sa TELC website at Goethe Institute website, meron ka dyan pwedeng ma-download na sample exam. No? So, Start Deutsch 1 or TELC Deutsch 1, TELC Deutsch A1 Übungstest 1. So, click nyo lang tong Übungstest herunterladen para ma-download nyo na yung sample exam ng TELC, no? How about naman yung sa Goethe? So, punta kayo dito sa Goethe. Yung mga links, yung mga links, ilalagay natin siya sa comment section or sa description ng video para pwede nyong puntahan at pwede nyong i-download yung mga files, no? So, Goethe Institute, meron dyan Übungsmaterialien, tatlo yan. Yung isa ay model SATs. Ito ang ida-download nyo, yung PDF 1 MB. At saka dito nyo papakinggan yung audio or pwede nyo din actually i-download yung audio. So, that's one, model SATs. Pangalawa, A1 Übungssatz 01. At saka yung pangalawa ay A1 Übungssatz 02. So, para yung tatlong yan, meron yang tatlong audios na pwede nyo ding i-download or click nyo lang ito. You can now play also the audio, no? Yan. So, yan. Na-download nyo na lahat, pati yung TELC. So, hindi naman TELC ang i-exam ko. Bakit ko aralin yung TELC? So, yung TELC at saka yung Goethe, pagdating sa A1, pareho lang sila ng contents. Pareho lang sila ng format, no? So, sa TELC at sa Goethe, pareho yan meron tinatawag na schriftliche Prüfung, nandun yung Hören at saka Schreiben, no? So, yung Hören, yan lagi ang first part, kahit sa Goethe, around 20 minutes yan. At Lesen und Schreiben, 45 minutes. At mündliche Prüfung, yan ay nasa 15 minutes, no? Pag na-download nyo na lahat ng files, bali magiging 4 na files yan, 3 sa Goethe, isa sa TELC, you can already see, you could compare na pareho lang yung format, no? So now let's go to mündliche Prüfung, no? I'm sure by now may mga nakita na kayong audio, may mga nakita na kayong videos sa YouTube about kung paano nangyayari yung speaking exam, no? So let's do Sprechen Teil 1 first. Okay, so gamitin natin yung questionnaire ng Goethe. Galing sa Goethe website, yung Übungstest 2. So, sa inyong speaking exam, sa Goethe, no, ay merong 4 na examinees and then merong 2 examiner. No? First part lagi ng exam, as you would see here, ay sich vorstellen. You have to introduce yourself. No? Hindi ko sure kung anong mangyayari during your exam, but during our exam nung 2019 or 2018 yata yun, merong papel na nakalatag sa table and then nakasulat itong mga to. Name, Alter, Land, Wohnort, Sprachen, Beruf, at saka Hobby. Itong mga to, yan ay para sa Sprechen Teil 1. At dyan manggagaling yung 3 points na pwede nyong ma-earn. No? So, ano ba yung 3 points na yon? So, syempre, yung unang point ay para sa self-introduction. Self-introduction. Second point ay para sa spelling. Oops. And of course, ang isa pang point ay para sa numbers, no? Self-introduction. Paano ba natin to gagawin? Yung self-introduction, dapat madali lang to because nagawa nyo na siya
in your A1 class, di ba? Sasabihin nyo lang yung pangalan, edad, kung saan kayo nanggaling na bansa, saan kayo nakatira, ano ang languages nyo, trabaho, at ang inyong hobbies. No? So, pag nagsasabi tayo ng pangalan, may iba't ibang ways, di ba? Let's make a table. Table. Ilan ba yan? 7. No? So, name. No? Pag nag-i-introduce kayo, there are several ways of telling your name. Ich heiße Maria Schmidt. Oops. Schmidt. O di kaya, mein Name ist Maria Schmidt. Okay? So, Name. How about Alter? Edad. Alter. Ich bin, isang sentence lang to. Ich bin 37 Jahre alt. So, dapat masabi mo ng tama yung numbers, no? 7, nauuna yung last, followed by the tens, no? 37 Jahre alt. Kung ikaw ay 14 years old, sasabihin mo 14, hindi 40, no? So, kung nagkakamali pa kayo sa numbers, you have to practice them, no? Land. Ito, common mistake ng students. Ich komme von den Philippinen. Make sure na tama ang inyong prepositions. Von den Philippinen. We are an archipelago, that's why ang gagamitin natin ay von. Von den Philippinen. And also, take note yung spelling ng ating bansa because most likely ay pwede yung ipaspell sa inyo. Okay? Sprache, Wohnort. Wohnort, so place of residence. So, pwede nyo sabihin dyan yung city. Ich wohne in Batangas City. O di kaya, ich lebe in Singapore, kung nasa Singapore ka, no? Wohnen or leben ang ating verb. Okay? Sprachen. So, ang isipin mo, ang verb dyan ay sprechen. Ich spreche, sabihin mo yung languages na kaya mong sabihin. Filipino, English, Bicol. Pwede ka dyan magdagdag ng information. Das ist meine Mutter Sprache und ein bisschen Deutsch. Don't forget, ito ang very important. Ein bisschen, no? A little bit of, no? Ein bisschen. Next. Sprachen. Beruf. Ano ba ang trabaho ninyo? So, pwede mong sabihin, kung wala kang work, pwede mong sabihin, ich bin arbeitslos. Kung ikaw ay self-employed, ich bin selbstständig. No? Self-employed. Or kung ikaw ay employed, you can say, ich bin angestellt. No? Pag sinabi niyo yung ich bin angestellt, pwede niyo sabihin kung saan kayo nag-work. No? Ich arbeite bei der Firma halimbawa, by der Firma Teletech. Okay? Ich arbeite als Telefonistin by der Firma Teletech. So, kung ikaw ay feminine, make sure na yung iyong job ay form into feminine noun. Telefonistin, expertin, lehrerin, or kung ikaw ay male, di dapat male din yung beruf, no? Beruf. Okay. Hobby. Ano ba yung mga hobby? Pwede nyo ilista yung hobby. Halimbawa, kung madami, meine Hobbys sind. So, sabihin mo na dyan, mahilig akong kumain. Or mahilig kang ang tawag dito, magluto. Mein Hobbys sind kochen, essen,
und schlafen. Paano naman kung ayaw mo ng ganito? So, pwede mo din sabihin dyan, ich koche gern, esse gern, und schlafe gern. No? So, bawat isang verb ay may kasamang gern. Kasi nga, you like doing these things. No? Ayan. So, yung mga sentences natin na yan ay merong mga dapat, no? Given yan na dapat tama ang ating subject at verb agreement, no? Let's create a paragraph. So, most of our sentences ay nagsistart na sa ich. So, yung pangalan ko, hindi ko na gagamitin yung ich heiße, kundi gagamitin ko yung mein Name. Mein Name ist Maria Schmidt. Ich bin 37 Jahre alt. No? Create tayo dito ng paragraph para pwede nyong screenshot at template mamaya. Ich komme von den Philippinen. Ich wohne in Batangas City. Ich spreche Filipino, Englisch Bicol, das ist meine Muttersprache, und ein bisschen Deutsch. No? Ich bin, sabihin natin, may trabaho si Maria Schmidt. Ich arbeite als Telefonistin bei der Firma Teletech. Ich koche gern, esse gern und schlafe gern. Very basic ang hobbies ni Maria Schmidt, no? So, pwede nyo din yan sabihin during your exam. Okay. So, ito ang dapat ninyong ma-deliver during your exam. Sabi ng isa kong student, ang speaking exam daw ay parang beauty pageant. And yes, I agree with that because you have to show that you are confident with the language and that you can really communicate using German, di ba? So, hindi nyo lang basta-basta i-memorize yung script ninyo, kundi dapat ay mapakita nyo din na komportable kayo sa pagsasalita. Dahan-dahan, huwag kayong magmadali, huwag nyong kainin yung words, and make sure tama yung information na sinasabi ninyo because they might check it doon sa information na binigay nyo sa kanila. Halimbawa, may fill outan kayong form, no? And yun, dapat tama ang pag-enunciate ninyo ng mga words, especially ng numbers, especially ng mga tinatawag natin na vowel combinations at saka mga consonant combinations, no? Ayan. So, ito yung ating 1 point. How about, nakalimutan mo, sa sobrang kaba mo, nakalimutan mong sabihin yung language, no? Nakalimutan mong sabihin yung language. Okay lang, that's fine. Pwede kang bigyan ng follow-up question. So, paano tatanungin yung language? So, pwedeng sabihin sa'yo, Frau Schmidt, welche Sprache oder welche Sprachen sprechen Sie? No? So, yan yung pwedeng itanong kapag nakalimutan yung information. Ano pa? Syempre, dapat hindi mo na makalimutan yung pangalan mo, no? So, pangalan naman, paano natin itanong? Wie heißen Sie? No? Alter, edad. Wie alt? Nakalimutan mo yung edad mo sabihin, no? Wie alt sind Sie? How old are you, no? Land, woher kommen Sie? No? So, sinusulat natin to dito. Sabi nyo, napakadali. Pero we have to write these questions here para ma-recognize nyo siya in case na yan ay itanong sa inyo during the exam, no? Wohnort. Wo wohnen Sie? Or wo leben Sie? Okay? So, yan ang mga tanong. Beruf. Was machen Sie beruflich? Okay? And now, pagdating sa ating hobbies, paano tayo tatanungin dyan? No? So, pwede tayong tanungin. Huwag kayong maratel pag dun sa question hindi nyo narinig yung word na hobby. Halimbawa, tinanong sa inyo, was machen Sie gern? What do you like to do? No?
O di kaya, was sind ihre Hobbys? No? So, hindi hobbies, kundi hobbies, no? Letter O, no? So, meine Hobbys sind, blah, 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 blah. No? So, i-rearrange lang natin yung ating sagot. Base sa tanong, no? So, sabi dyan, was machen Sie gern? Ich koche gern, esse gern und schlafe gern. Was sind Ihre Hobbys? Meine Hobbys sind, no? So, ito na yun, no? So, either way, pwede nyong isagot yan kasi wala namang problema dyan. Okay? So, yan ang mga follow-up question. Minsan, yun na nga, depende sa information na binigay natin, yun yung itatanong. Halimbawa, meron kang kakaibang word na nasabi, or halimbawa, yung inyong apelyido, no? So, apelyido ay foreign na, nakapagpapalit na kayo ng pangalan nyo. At ang apelyido nyo na nga ay Schmidt. So, pwede kayong tanungin dito sa spelling. Spelling. Könnten Sie, ito yung mga itatanong sa inyo ha. Könnten Sie bitte Ihre Nachname buchstabieren? No? Ano ba iba pang name ng surname? Familiennamen. No? Could you please spell out your family name? No? O di kaya pwede naman yung forname. First name, yan ang mga pwedeng ipaspell. No? So sulat natin kung ano mga pwedeng ipaspell. Okay, sulat natin yan dito. Okay, so yung second point natin, pwede yang manggaling, yung second and third points natin, or yes, ay pwedeng manggaling dun sa mga information na sinabi din naman natin. So for example, spelling. So dyan yung maririnig yung question, könnten Sie bitte ihr or ihre blah 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 buchstabieren? Ano yung usual na ipapaspell sa inyo? So dito pwedeng ipaspell ang first name, last name, lalo na kapag foreign na, nakapagpapalit na kayo ng inyong apelyido, street name. Halimbawa, may mga special characters sa inyong pangalan. So, be careful sa letters Y, V, W, F. Tapos, kung medyo problematic, yung pag-pronounce natin ng letter I at saka letter E, yun, be careful din dyan. At saka letter B, letter P, ano pa? Saka yung T, saka C, no? So, balikan nyo yung, actually, lahat ng letters, no? Pati yung G. Yung ibang students, sinasabi ay ga, ha, no? Ha is correct, pero yung ga, hindi, no? So, balikan nyo yung first few lessons ng inyong A1, or you can also check our YouTube channel para sa pronunciation or sa pagbasa ng ating mga alphabet and letter combinations, no? So, yan. So, pwede ding spell out yung pangalan ng bansa natin, no? Yung country. Yan ang mga pwede. O di kaya city or yung residential place natin, yun. No? Yung von Ort natin. So, what else? No? So, make sure na tama yung pagsagot ninyo. So, how will you answer? Ja, ich buchstabiere. So, dyan yun na-spell out. So, S, C, H, I, M, D, baliktad. So, paano nyo na sasagutin yung question na ito? No? Könnten Sie, di ba? Naalala nyo? Could you please spell out your blah, blah, blah? So, this is a yes or no question. You have to answer. Ja, ich buchstabiere. So, S, C, H, M, I, D, T. Schmidt. Okay? So, dapat, kung panghalan mo yan, hindi ka na dapat magkamali. Okay? So,
Pwede din na mag-pause kayo for a few seconds saka kayo mag-spell out, no? Okay lang din 'yun. Pero don't take so much of your time kasi yung 15 minutes ng speaking exam ay sa buong speaking exam na 'yon, no? Baka i-interrupt kayo ng examiner and then hindi kayo makatapos ng pag-spell. Di wala kayong points. Okay? Yan ang ating spelling. What else? Pwede ding ipaspell sa inyo yung pangalan ng inyong beruf. No? Yung job ninyo. Or yung language. Sabi, halimbawa, may sinabi kang language, Ilonggo. So, pwedeng ipaspell yan sa inyo, no? Anything new or interesting dun sa mga sinabi nyo, yun yung pwedeng ipaspell out. So, I hope ma-perfect nyo yung spelling because this is easy 1 point, no? Okay? Or, pwede din kayo mag-play safe. Very simple words yung gamitin nyo. That's also okay, no? Ang important kasi dito, we have to get as many points as possible para mapasa natin yung exam, no? So, syempre, kung dun tayo sa madali, makakakuha ng score, di gawin natin yung madali. We cannot, we don't have to complicate things, no? Para lang mag-demonstrate na magaling na tayo. So, gawin natin yan sa A2 or B1. Pero sa A1, relax lang muna tayo, no? Ayan. Spelling. Ano pa ba? Yan. Ang third point ay sa numbers naman. Numbers. Okay, so spelling. And then numbers, no? So, kung may problema tayo sa pagpo-pronounce ng numbers, balikan ang lesson sa numbers, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, und so weiter und so weiter. So, sa numbers, ano ang mga pwedeng itanong dito? Ano ang mga pwedeng itanong dito? Sulat natin. So, pwedeng itanong dyan is, for example, Postleitzahl. Postal code. Pwede ding edad. Age. Number of children, kung merong anak. House number. Pwede ding telephone. Number. O di kaya, bakit ganyan ang spelling natin? Telephone number or mobile number. Baba. So, yan lang usually ang tinatanong, no? Okay. So, paano yan tinatanong? Ano yung maririnig nyo sa examiner? Teka, magbukas tayo ng file. Yeah. So, paano yan tatanungin? Numbers. So, example. Wie ist Ihre Postleitzahl? No? What is your postal code? Or wie ist Ihre Hausnummer? No? So, pwede nyo itong sagutin directly na number. No? So, 999 321 oder 321. Okay? So, minsan nagkakamali yung student, imbis na 1, ang nasasabi nila ay ein. Okay? Pwede din tanungin yung, yun nga, telephone number. Yan, no? O di kaya, numbers pa din. Pwede ditong matanong yung, haben Sie Kinder? Or wie viele Kinder haben Sie? Oops. Ayusin natin. Wie viele Kinder haben Sie? No? How many children do you have? Wie viele Kinder haben Sie? Sagutin mo, 8. Kung 8 yung anak mo, no? Ich habe 8 Kinder.
Okay? Ich habe 8 Kinder. Ano pa ba ang pwedeng sagot dito? Halimbawa, sinabi mo, ich habe ein Kind, eine Tochter, o di kaya einen Sohn. Kita? Neutral, ein Kind, feminin, eine Tochter, einen Sohn, masculine. So, halimbawa, nasabi nyo, isa lang yung anak ninyo, and then, si examiner, ganado magtanong. So, pwede kayong tanungin, ilang taon na yung anak ninyo? Wie alt ist Ihr Sohn? How old is your son? How old is your daughter? How old is your child? No? So, mein Sohn ist 15 Jahre alt. Okay? Ayan. So, yan ang first part ng ating Sprechen exam. Yan. So, you can pwede ko ding i-share dito yung other questions, no? Other questions na pwede pang matanong. Nalista ko to kanina sa aming class. Teka, ha? Yan. Examiner may also ask the following question. Wo sind Sie geboren? Or wo studieren Sie? O di kaya, wo lernen Sie Deutsch? Diba? Wo lernen Sie Deutsch? Di sabihin nyo kung saan. Pwede din kayong matanong, sind Sie verheiratet? No? Are you married? No? So, you can answer na ja, ich bin verheiratet. O di kaya nein, ich bin ledig. So, single pa ako. Yung civil status ko ay single. Okay? So, yan. Meron pa ba akong nakalimutan? And so, yan lang. No? So, pwede nyong pause yung video and screenshot yung mga questions, or pwede kayong mag-take notes habang ako ay nagdi-discuss. No? So, yan ang 3 points ng ating Sprechenteil 1. Medyo sa umpisa, or it looks like a bit complicated at sobrang dami, pero you have to be prepared kasi yung siguro nasa lang to 5 minutes ng buong exam, at yung pagsasalita mo, abutin ka lang dito ng mga 1 to 2 minutes. No? So, lilipad lang sa hangin yung oras kapag nag-e-exam na kayo. Okay? So, practice, practice, practice. Practice in front of a mirror, practice with a partner, practice with your partners or with your parents, no? Because there's no other way na ma-master natin to kundi talagang ibukas yung bibig natin at magsalita. Okay? I'll be posting part 2 of this video. 3 parts ito, yung Sprechenteil 2 naman. Okay? So, viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss!